Bumaba na nga ng bundok ang tindera ng hito para makapamalengke nga tayo ng mga paninda nating mga gulay na bibilin nga natin sa sangitan sa public market ng Cabanatuan. Bali bumili nga tayo ng mani na hindi basa, talong na mahaba, atis na pampakinis ng kutis, mga bawang, sibuyas na pampagana, tayo ng mga singkamas at mga sili. Tapos kumuha nga tayo ng Indian mango at umakit tayo sa puno. Tara, samahan nyo na naman ng tinderang vlogger ng hito para bumaba ng Aurora at bumili nga ng mga paninda natin sa may sangitan sa public market nga ng Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Bali umalis nga kami ng Aurora, bali alas 5 na nga din ng hapon. Post 3 to 4 hours natin babiyahihin mula Aurora hanggang Nueva Ecija sa Cabanatuan. So talagang malamang ay gagabihin nga tayo sa daan hanggang sa mga amiga. Nakarating na nga kami sa galagitnaan ng bundok tapos nagloko nga yung motor namin. Hindi ko nga alam kung minumulto kami or talagang nasira lang yung motor namin at talagang nawalan nga kami ng ilaw. Medyo kinakabahan na ako ng konti at gusto ko na nga rin talaga mag-back out pero nasa gitna na kami kaya pinagpatuloy na lang namin. Ang ginamit na nga din namin na ilaw at yung cellphone namin. Tapos kapag ka may mga truck ng buko na bumababa ay nakikisabay na din kami para may ilaw nga kami sa daanan ay talaga namang napakalakas ng ulan at napakadilim nga din ng mga araw na at oras na iyon. Talagang pinalakas ko na nga lang din talaga yung loob ko at nagpatuloy na nga din ako sa pag-drive habang kumakanta nga ng mga hill song. At talagang isang oras nga din talaga kami nagtiyaga na flashlight ng ilaw nga yung aming ilaw. Dahan-dahan ng patakbo dahil napakalakas nga din ng ulan at malamig. Kahit ganun nga mga amiga ang nangyari ay talagang hindi nga kami pinabayaan ng Panginoon dahil may isa kaming kasabay na talaga naman inalalayan niya kami sa pagbaba ng bundok. Hanggang sa nakarating na din kami sa Lavi River at nagpahinga kami ng konti. Tapos ayun, kinalikot-kalikot ko nga mga amiga yung baterya. Tapos ayun, gumana na nga yung ilaw namin. Kaya patuloy na naman sa pagdadrive hanggang makarating na nga kami sa Cabanatuan. Bali nakarating na nga rin kami sa Cabanatuan ng 9:30 PM. Kaya ayun, pagdating namin, nagpahinga na nga rin kami. Forward kinabukasan, gumising kami ng alas 6 nga ng umaga para nga mamalengke nga sa sangitan at babalik na naman nga kasi kami sa Aurora. Bali kumuha nga lang tayo at namelengke nga tayo ng mga paninda nating mga singkamas. Si singkamas pa lang, muntik na nga talagang mapuno yung ating motor. Tapos bumili pa tayo ng mga bawang, mga kamatis, mga mani, talong, mga sili, mga kalamansi at iba pa nga. Meron din tayong binili diyang mga sweet corn. Ating ipintitinda nga sa ating mga pwesto o mga tindahan. Talagang kung gusto nyo nga kumuha ng mabababang presyo ng mga bilihin ay talagang agahan nyo nga lang ang gising nyo at pumunta nga kayo sa mga bagsakan ng mga gulay o mga prutas. At sa ganoong paraan ay makakakuha kayo at makakapili kayo ng mga paninda nyo. At talagang marami pa nga talagang gustong bilihin yung kapatid ko. Sabi ko naman sa kanya ay maghinay-hinay lang siya at yung sakayan nga namin ay maliit lang at motor nga lang. Pagkatapos naming mamalengke ng mga aming mga panindang mga gulay, bumalik na nga din kami dito sa compound ng Gonzales tapos kukuha nga kami ng mga mangga. Siyempre kapag kaganyang libre eh talaga naman thank you so much. Puhunan mo na nga lang dyan talaga mga amiga ay pagod kasi nga aakit ka nga o manunungkit ka nga. Siyempre dahil bulugan nga ang amiga nyo, kababaeng tao ay talagang akyat kung akyat. Batang 90s dyan sa mga kakalaro ko nga noon, eto pa rin ang amiga nyo na akyat pa nga rin sa puno ng mangga. Para talagang hindi nahulog nung grade 5 siya at natahi ang labi at naging pango. Natala mo talagang walang kadala-dala. Ayan, todo tawa-tawa pa nga sa pag-akyat niya. Pero okay lang yan kasi nga sabi nga niya, you only live once. Kaya gawin mo na yung mga bagay na kaya mong gawin at makakapagpasa sa'yo at magpapaunlad sa magiging tao mo. Isang araw o balang araw ay magiging kwento na nga lang din tayo. Kaya eto ko't ginagandahan ko nga yung kwento ng buhay ko. Hindi naman nakakahiya na ikwento sa mga susunod na henerasyon. Isang babaeng handang gawin ang lahat para makatulong para sa pamilya niya. Ako araw-araw ay give my all. Tawanan nyo man ako, maawa kayo sa akin or magsilbing inspirasyon ako sa mga ginagawa ko ay salamat po. Kasi sabi nga ni Lord, lahat tayo may purpose sa buhay. Lahat ng bagay may dahilan. Hindi porket delay, nag-failure na tayo sa buhay. May mga pangarap kasi tayo na worth the wait. Kaya wag kang susuko. Laban lang ng laban. One day, magiging successful ka din in God's perfect time. Eto ako, bira lang ng bira. Wala akong ibang masasabi, kundi thank you Lord kahit mahirap, lumalaban ako ng pata. Anyways, maiba nga tayo mga amiga. After nga nating mamalengke sa Cabanatuan, ay dumiretso naman kami dito sa Llanera sa pwesto nga ng aming kapatid para nga idala nga din yung iba nating pinamili kasi nagpasabay nga siya. Kali ang pwesto nga niya along the highway. Matatagpuan nyo nga yan mga amiga sa Llanera. Papunta nga din Natividad. Yung kanto nga at malapit nga din sa Cleantech na gasolinahan. Yun nga ang landmark nila. Kung madadaan kayo ay bumili na kayo bilang suportan nyo rin sa amin. After nga nating maibaba yung iba pa ng paninda ay naglakbay na naman nga kami papunta nga ng Aurora at 4 na oras na naman nga ang
ang biyahe natin hanggang sa nakarating na nga din kami dito, 6:30 na nga din ng gabi at dumiretso na nga rin kami sa palengke. Wala munang pahinga-pahinga, ibababa nga muna namin yung mga paninda namin at amin na nga din i-display kasi gabi pa nga lang ay may nabili-bili na at namamalengke na. Bali Friday na nga ito ng gabi tapos kinabukasan nga ng Sabado ay palengke day nga ng Baler Aurora. Dahil dito nga tayo magdi-display at magtitinda kaya ayan, binaba na nga din natin yung mga paninda nga natin. Nagdi-display nga natin para sa ganun ay makita na nga ng ating mga customer at magsibilihan na nga sila. At sa mga oras nga talaga na yan mga amiga ay nakaramdam na nga rin ako ng pagod at sakit nga din ng katawan kasi umalis tayo ng Cabanatuan halos alas 12 na tapos nakarating tayo ng Aurora halos 6:30 na nga din ng gabi. Halos kulang 7 oras nga nagdadrive nga ng motor ang amiga nyo. Tapos dumiretso tayo sa palengke tapos pinagbababa nga yung mga paninda natin. Balik na naman sa isang tindahan tapos kinuha na natin yung mga pakwan, mga honeydew at mga milon para ma-display na nga rin. Mamaya na magpahinga kapag katulog na. So paano ba yan mga amiga? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento at magbababa pa kami ng mga paninda namin. Kaya't hanggang sa susunod muli, maraming salamat sa panonood. Bili na kayo. Bye!